May iPhone na nga ako at hindi ko talaga lubos maisip, sobrang bilis ng mga pangyayari. Maraming salamat nga pala sa kaklase ko nung first year college. Grabe, hindi ka talaga nagsasawang tumulong sa akin. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bago nga pala ako magkwento, pasensya na nga pala kayo sa ingay ng tahol ng mga aso ng kapitbahay namin. Shoutout nga din pala dito kay Kanene, diyan nga ako madalas bumibili ng ulam kapag hindi ako makaluto. Tapos dito naman sa may Jesus Light Church, dito sa may pulo pa rin. Ang Star Foodies nga, isa sa mga binibilhan din namin lalo pagdating sa manok. Isang beses lang naman sa isang linggo kung mag-ulam kami ng ganito. Hindi talaga namin kasi maiwasan, lalo kasi noon panay delata, noodles, sardinas, at kung ano-ano, itlog, frozen. Kaya ngayon bumibili kami kahit papano. Alam ko na maraming concern sa inyo na masama yun sa amin, kaya lang minsan lang naman. At saka hindi naman kasi talaga namin na-experience yan ng mga ganyan dati. Ever since kasi trabaho lang ako ng trabaho, tapos utang din ng utang. Alam mo yung pilit kang lumalaban ng patas sa buhay pero hindi talaga umaayon sa yung panahon. Ang dami mong kailangan bayaran, tapos wala kang pambayad kaya ang gagawin uutang. Pagka bayaran na ng utang, wala kang pambayad, uutang ka na naman. So ganun yung naging cycle ng buhay ko. Hanggang sa hindi na nga nagkakaroon ng maayos na nutrition yung mga katawan namin. At ngayon may mga sakit na nga kami. Hanggang sa dumating na sa punto na na-stroke si mama nung March, may trabaho ako noon. Kaya lang nung mangyari yun, hindi na ako makapagtrabaho hanggang sa ngayon. Hindi ko naman talaga gusto yung mga nangyari. Kaya lang wala akong choice kung hindi tanggapin na lang yung katotohanan na ganito yung sitwasyon namin. Pero hindi ibig sabihin na hanggang dulo ay ganito pa rin. Hanggang sa inatake na nga si mama, wala akong choice kung hindi rin ang malimos online para madala siya sa ospital. Wala kasi talaga kaming kapera-pera. Dahil kagaya nga na sinabi ko, pagdating ng sweldo, ibabayad ko lang din yung sinahod ko. Tapos uutang na naman ng panibago. Nung nasa ospital naman kami, may mga nag-donate, marami nagpautang. Kaya ang ginawa ko, nagtinda ako, nagtayo ako ng negosyo. Kasi nga iniisip ko, kailangan namin ng income, panggamot, pang diaper, tsaka ano pang gastusin dito sa bahay. Kaya pasensya na kayo kung inasa ko na lang din sa pamamalimos para maitawid yung pamumuhay namin. Kaya lang wala rin talaga akong magawa. Wala rin naman akong intensyon na masama para ipahiya lahat ng mga kamag-anak ko, kakilala, o kahit sino pa man. Simula kasi 2022 na nag-vlog ako, kwento ng buhay ko na talaga yung binablog ko. Kaya kung ano yung mga nangyayari ngayon na napapanood nyo, yun ay dahil sa nagpapakatotoo lang ako. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga umuunawa ng sitwasyon namin, tumutulong, at sa mga walang sawang suporta ninyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi mangyayari to. Makakasahod na rin pala ako sa isang buwan dito sa pagbablog ko. Kaya naman maraming salamat talaga at sa mga walang sawang sumusuporta. Salamat po. Ingat kayo. God bless.